Naglabas kamakailan ng ulat ang mga ahensya ng intelihensya ng Estados Unidos na nagsasabing ang Israel ay posibleng naghahanda ng isang direktang pag-atake laban sa Iran. Ang balitang ito ay lumabas sa gitna ng lumalalang tensyon sa rehiyon, kasabay ng pagbagsak ng negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran tungkol sa programa ng nukleyar ng huli. Ayon sa ulat, tila nawalan na ng interes ang kataas-taasang pinuno ng Iran, si Ayatollah Ali Khamenei, sa naturang mga pag-uusap at lantaran ng tinanggihan ang posibilidad ng isang makabuluhang kasunduan. Ang ganitong pahayag ay nagpapalalim sa pangamba na maaaring kumilos na ang Israel upang pigilan ang patuloy na pag-unlad ng nuclear capabilities ng Iran, isang bagay na matagal nang itinuturing ng Israel bilang banta sa kanilang pambansang seguridad. Ang sitwasyong ito ay nagdadagdag ng panibagong layer ng kaguluhan sa gitnang silangan, sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan ng Israel laban sa Hamas sa Gaza at sa harap ng umiigting na presensya ng iba pang mga grupong itinuturing na terorista na sinusuportahan ng Iran sa rehiyon. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, tumindig si Ayatollah Ali Khamenei, kataas-taasang pinuno ng Iran, at hayagang binatikos ang kasalukuyang negosasyon ng kanyang bansa sa Estados Unidos ukol sa programang nukleyar. Sa isang pahayag bilang paggunita sa pagkamatay ni Iranian President Ebrahim Raisi, sinabi ni Khamenei na wala siyang nakikitang kapaki-pakinabang na kalalabasan ng mga pag-uusap. Ayon sa kanya, walang sinuman sa Iran ang naghihintay pa ng pag-apruba mula sa Amerika. Kasabay nito, iginiit ng Iranian Revolutionary Guard Corps na hindi sila naniniwala na ang anumang uri ng negosasyon sa Amerika ay magbubunga ng positibong resulta. Ang kanilang matigas na posisyon ay nakatuon sa karapatan ng Iran na ipagpatuloy ang uranium enrichment sa sariling teritoryo para umano sa pananaliksik. Ngunit ayon sa mga ulat mula sa international watchdogs, lumampas na ang Iran sa teknikal na point of no return dahil mayroon na itong sapat na enriched uranium para makagawa ng hindi bababa sa 6 na nuclear bomb. Sa kabila nito, nananatiling mahina ang Iran sa ilang aspeto. Kinakaharap nito ang krisis sa enerhiya, sirang infrastruktura, at matinding pagbagsak ng halaga ng kanilang currency. Gayunpaman, kung sakaling maalis ang mga parusang ipinatupad ng Estados Unidos, malaki ang posibilidad na mas mapatatag ng Iran ang ekonomiya nito at matuloy ang kanilang pagbuo ng sandatang nukleyar, isang senaryong itinuturing na pinakamalalang balita para sa Israel. Matapos ang pahayag ng Iran na hindi na ito interesado sa diplomatikong resolusyon, lumabas ang ulat mula sa mga intelligence agency ng Estados Unidos na nagsasabing aktibong naghahanda ang Israel para sa isang posibleng pag-atake sa mga pasilidad nukleyar ng Iran. Ayon sa mga nasabing ulat, mayroong mga interception o nasagap na komunikasyon mula sa loob ng pamahalaan at militar ng Israel na nagpapahiwatig ng agarang aksyon laban sa Iran. Anumang oras ay maaaring maganap ito. Ang mga paghahandang ito ay kasabay ng matagal ng paniniwala ng Israel na ang Iran ay hindi dapat payagang magkaroon ng kakayahang nukleyar, anuman ang kapalit. Ayon sa pamahalaan ng Israel, kabilang sina Prime Minister Benjamin Netanyahu at Defense Minister Yoav Gallant, hindi katanggap-tanggap ang anumang kasunduan na hindi ganap na mag-aalis sa nuclear capabilities ng Iran. Ang posibleng pag-atake ay maaaring magdulot ng malawakang epekto sa buong rehiyon. Inaasahan na kung tutugisin ng Israel ang mga pasilidad nukleyar ng Iran, tutugon naman ang Iran sa pamamagitan ng ballistic missiles, drone attacks, at pag-atake sa mga rutang pangkalakalan sa Arabian Sea at Red Sea. Maaari itong magdulot ng pandaigdigang epekto sa presyo ng langis at daloy ng kalakalan. May mga nagsasabi ring maaaring bahagi lamang ito
ng estratehiya ng Israel at Estados Unidos upang takutin ang Iran at pilitin itong bumalik sa negosasyon. Gayunpaman, hindi rin isinasantabi ng mga eksperto ang posibilidad na ang banta ay totoo at ang isang malawakang opensiba ay maaaring magsimula anumang sandali. Ang Israeli Air Force ay matagal nang nagsasanay para sa ganitong uri ng misyon ayon sa mga ulat. Nakaposisyon na rin ang mga puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon, isang indikasyon na ang lahat ng posibilidad ay isinasaalang-alang sa gitna ng mabilis na pagbabagong klima ng seguridad sa gitnang silangan. Habang patuloy ang banta mula sa Iran, mas tumitindi rin ang bakbakan sa Gaza sa ilalim ng malawakang opensibang militar ng Israel na tinaguriang Operasyon Gideon's Chariots. Layunin ng operasyong ito ang ganap na pagpapabagsak sa kapasidad militar ng Hamas at pagbawi sa kontrol sa mga lugar na ginawang kuta ng terorismo. Sa loob lamang ng 24 na oras, higit sa 100 target ang tinamaan ng airstrikes ng Israeli Air Force sa buong Gaza Strip. Kabilang sa mga target ang mga weapon storage facilities, command centers, tunnels, at iba pang mahahalagang estruktura ng Hamas at Islamic Jihad. Ayon sa IDF, Israel Defense Forces, maraming mataas na opisyal ng Hamas ang napatay, kabilang ang namumuno sa air unit sa Hilagang Gaza. Kasabay ng mga airstrike, nagsimula na ring kumilos ang mga ground forces ng ika-400 at 1 brigade at Givati Brigade sa ilalim ng Division 100 at 62 sa hilagang bahagi ng Gaza. Ayon sa ulat, nakipaglaban sila sa matitinding engkwentro sa mga armadong miyembro ng Hamas na nagresulta sa pagkasamsam ng mga armas, pagsira ng mga tunnels, at pagkapatay ng 12 kalaban. Bukod sa mga atake, inilabas din ng IDF ang mga babalang polyeto na nananawagan sa mga sibilyan na lumikas mula sa mga lugar gaya ng Khan Yunis at Absan patungong El Mawasi na idineklarang humanitarian zone. Sa pahayag ng militar, magsisimula ang walang kapantay na opensiba para wasakin ang mga teroristang organisasyon, lumikas agad. Tuloy-tuloy ang operasyon hanggang sa tuluyang madurog ang estrukturang militar at pampolitika ng Hamas sa Gaza. Habang agresibo ang galaw ng Israel, iginiit din ng militar ang pangangalaga sa mga sibilyang hindi kasangkot sa labanan, kaya't binibigyang diin ang ligtas na paglikas bago ang mga opensiba. Ang operasyong ito ay hindi lamang simpleng militar na pagkilos, kundi bahagi ng mas malawak na layunin, ang pagsugpo sa terorismo at muling paghubog sa estratehikong kinabukasan ng rehiyon. Habang nagpapatuloy ang bakbakan sa Gaza, nananatiling pangunahing layunin ng Israel ang pagpapalaya sa mga bihag na hawak ng Hamas. Nitong Martes ng gabi, inanunsyo ng opisina ng punong ministro ng Israel na tinatanggap na nito ang panukalang balangkas ng Estados Unidos para sa pagpapalaya ng mga bihag. Ipinadala na ang panukala sa Hamas sa pamamagitan ng mga tagapamagitan, ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagtanggi ng grupo. Iginiit ng Hamas ang kanilang maximalist demands, kabilang ang tuluyang pagwawakas ng giyera at mga garantiya para sa seguridad ng kanilang mga lider, mga kondisyong hindi tanggap ng Israel. Bilang tugon, iniurong pansamantala ng Israel ang karamihan sa kanilang delegasyon mula sa Doha, Qatar. Isang maliit na technical team na lamang ang naiwan upang bantayan kung magkakaroon ng pagbabagong posisyon ang Hamas. Ayon sa mga opisyal ng Israel, handa silang ipagpatuloy ang negosasyon sa sandaling may makitang sinserong intensyon mula sa kabilang panig. Samantala, nagpahayag si Prime Minister ng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, na ang kasalukuyang negosasyon ay nasa impasse o deadlock. Aniya, malalim pa rin ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. Ang isa ay nais ng komprehensibong kasunduan, samantalang ang isa na may pursigido lamang sa pansamantalang resolusyon.
habang hindi pa rin nagkakaroon ng konkretong kasunduan, lumalakas ang panawagan mula sa mga pamilya, ng mga bihag at ng publiko sa pamahalaan ng Israel na ipagpatuloy ang pagkilos, diplomatiko man o militar, para sa agarang pagbabalik ng mga nawawala. Ngunit sa kabilang banda, ikinabahala rin ng ilang opisyal ng IDF ang mga ulat na may isinasagawang lihim na negosasyon para sa full ceasefire dahil ito umano ay maaaring humadlang sa layunin ng operasyon. Ang ganap na pagbuwag sa Hamas at ang ligtas na pagbabalik ng lahat ng bihag. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang posisyon ng Israel. Ang pagpapalaya sa mga bihag ay hindi mapaghihiwalay sa tagumpay ng buong kampanya laban sa terorismo sa Gaza. Habang nakatuon ang pansin ng mundo sa Gaza at Iran, lumilitaw rin ang nakakabahalang mga ulat mula sa Syria ukol sa malawakang paglabag sa karapatang pantao. Ayon sa mga nakalap na testimonya mula sa mga Alawite sa kanlurang bahagi ng Syria, kasalukuyang nagaganap ang sistematikong karahasan laban sa mga minorya, kabilang ang mga Alawite, Kristiyano, at Druze, sa ilalim ng pamumuno ni Abu Muhammad al-Julani. Inilahad ng mga biktima ang malulupit na pangyayari. Ang mga Alawite ay pinipilit umanong gumapang sa lupa at umaktong parang hayop bago patayin. May mga ulat ng mga taong itinatali sa likod ng sasakyan at hinihila ng buhay. Target umano ng grupo ang mga kabataang lalaki na may edad 14 hanggang 16 na sinasabing layuning ubusin ang buong komunidad sa pamamagitan ng pananakot, pagpatay, at sa pilitang pagdukot. Ang mga karahasang ito ay lumala kasunod ng desisyon ni dating Pangulong Donald Trump na alisin ang mga sanksyon laban sa rehimen ni Julani. Sa halip na magdala ng kaluwagan, lalong lumakas umano ang loob ng mga namumuno sa Syria na magsagawa ng panunupil sa mga minorya. Isa sa mga lider ng Alawite community ang nagsabing, "Pinapatay kami habang nananatiling tahimik ang buong mundo." Samantala, kasabay ng krisis na ito, inihayag ng Estados Unidos at Turkey ang mas malalim na kooperasyon sa larangan ng seguridad at diplomasya sa loob ng Syria. Sa isang pinagsamang pahayag, nangakong parehong bansa na itataguyod ang integridad ng teritoryo ng Syria at lalabanan ng anumang grupong terorista na nagbabanta sa rehiyon. Isa sa mga layunin ng kooperasyong ito ay ang makapagbalik ng milyon-milyong Syryanong refugee sa kanilang mga tahanan. Gayunman, nananatiling hamon ang patuloy na kaguluhan sa loob mismo ng Syria, lalo na't maraming grupong armado ang patuloy na naglalaban-laban para sa kontrol sa teritoryo. Sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, ang mga minorya ay tila naiipit sa pagitan ng mga pansariling interes ng mga puwersang panloob at pandaigdigang kapangyarihan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, lumilitaw ang mga bagong pormasyon ng alyansa na maaaring magbago sa dynamics ng rehiyon. Nitong linggo, inanunsyo ng Estados Unidos at Turkey ang isang kasunduan na naglalayong palalimin ang kanilang kooperasyon sa loob ng Syria. Ayon sa isang opisyal na pahayag, parehong bansa ay nagkasundo na palakasin ang seguridad, diplomasya, at pagtutulungan upang labanan ang terorismo at panatilihin ang integridad ng teritoryo ng Syria. Isa sa mga layunin ng alyansang ito ay ang pagtulong sa muling pagbalik ng milyon-milyong Syryanong refugee na lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa matagal ng digmaan. Nakikita rin ang kasunduang ito bilang hakbang upang pigilan ang mga grupong terorista, tulad ng mga sumusuporta sa Islamic State at iba pang ekstremistang puwersa na muling maghasik ng kaguluhan sa loob ng bansa. Samantala, mas pinalalalim din ni Pangulong Donald Trump ang ugnayan ng Amerika sa mga pangunahing manlalaro sa rehiyon gaya ng Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. Kamakailan, bumisita si Trump sa mga bansang ito para sa mga usaping pang-ekonomiya at seguridad. Bagamat hindi siya tumigil sa Israel,
malinaw na bahagi ng estratehiya ng kanyang kampo ang pagkamit ng mga kasunduan na makapagpapalakas sa impluensyang Amerikano sa gitnang silangan, nang hindi direktang nasasangkot sa mga lokal na digmaan. May mga ulat din na ang layunin ng mga bagong kasunduang ito ay gamitin ang mga bansang Arabo bilang pressure block laban sa Iran upang mapilitang itigil ang nuclear program nito at suportang pinansyal sa mga grupong militante sa rehiyon. Ang ganitong taktika ay maaaring humantong sa isang bagong balanse ng kapangyarihan o sa mas malawak pang alitan, depende sa magiging tugon ng Iran at mga kaalyado nito. Sa kabuuan, ang mga diplomatikong hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na paghahanap ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ng mas matibay na estratehiya upang kontrolin ang kaguluhan sa gitnang silangan. Kahit nakasabay nito ay nagpapatuloy ang bakbakan at krisis pantao sa lupa.